What's up guys? It's me Doji. Meron nga pala akong bagong update sa aking website mga tol. Sa mga hindi nakakaalam kung ano ba yung website ko, open ko muna no. So buksan ko lang yung browser ko. Ayan, nakikita niyo yung Facebook dyan. And then type nyo lang yung aking link. Type niyo yung Doji Creates. Ito yung website ko. Makikita niyo yung mga PDF files na ginawa ko para doon sa mga tinuturo ko. For example, meron tayong mga PDF files para sa mga programming languages. Diba? Meron tayong iba't ibang level. So meron tayong beginner, intermediate, advanced, at saka meron tayong build phase. And then meron din tayong activities. Also, may iba't ibang version yan mga tol. So, may English, meron ding Tagalog. And hindi lang mga programming languages yung meron dyan mga tol. Meron din tayo para sa web development tools. Ayan. So, meron tayong HTML, CSS, JavaScript. And other than that, meron din tayong Claude Notes. Yan, sa mga nag-aaral ng AI. So, meron akong Claude Notes, MCP, at saka sub-agents. Of course guys, AI automation, kagaya ng N8N, OpenClaw, and Hermes Agent. And yung recent topic ko lang na ginawa is about dun sa advanced study. So, meron din akong PDF niyan para sa mga IT or computer science. Ano yung mga possible na mga topic, no? So, ginawa natin ng guide yan. So, pwede nyo silang makita dito guys sa aking website. Now, way back then, ganito lang yung itsura niya, no? Sobrang plain lang. Pwede mo lang makita yung listahan ng PDFs ko. And then, meron kaming ginawang update. So, ano ba yun? So, kung mapapansin niyo dito guys, ayan, makita niyo meron na tayong login dito and meron tayong install app. So, itong install app guys, pwede siyang ma-install dito sa browser. Pwede rin siyang ma-install guys sa ating mga mobile phones. Naka-progressive web app kasi to. Now, one of the reason bakit nilagyan ko ng ganitong features na pwede mo siyang i-install sa browser and sa phone, kasi nga, ang nakalagay dito is mga PDF na ginawa ko. So, parang magiging libro siya, no? PDF viewer yung labas niya. Marami kasing mga nagsasabi sa akin na yung mga PDF daw sa G Drive is hindi naglo-load. Yung iba is nagbe-break. So, nagiging broken. And understandable naman yun, lalo na sa G Drive, guys. Minsan talaga, pag sobrang laki ng files, at sobrang haba, ganun yung nangyayari. So, naisip namin na siguro gawa na lang tayo ng sarili nating PDF viewer. So, instead na maghanap kami ng ibang alternative, sabi ko, bakit hindi na lang yung mismong website natin, yung gawin nating PDF viewer? So, we did that. And as a result, guys, naisip namin na ang pangit naman kung laging pupunta sa website natin. No? So, maganda siguro na pwede nating i-install. So, kapag ka nag-visit kayo sa website ko, makikita ninyo itong install app. So, pwede niyo yung gawin sa desktop at saka sa mobile phone. Now, punta naman tayo din sa login. So, pag punta natin sa login, click lang natin yung login. So, kung ano yung Gmail na ginamit ninyo pang access ng PDF namin, guys, yun din yung Gmail na ipang-access ninyo dito. Walang kailangan password, guys. Walang kailangan kahit na anong sensitive information. Google sign in lang to, mga tol. Ang kailangan lang ng website is ma-confirm na Gmail mo nga yan. Kasi yung PDF natin is accessible lang yon through Gmail. Sabihin na natin, ito yung Gmail na ginagamit ko pang access ng aking PDF. So, magsa-sign in lang ako dyan. So, i-click ko lang yan. So, currently, ang mga PDF na meron ako dito is puro Claude Notes at saka yung Python. And kung mapapansin niyo guys, meron tayong prompt dito, no? Welcome back, Doji. Tapos sa baba niya, makikita natin yung continue reading or last open PDF ko bago ako nag-out. And sa baba niyan, ano naman yung mga recent pa na inopen ko bukod doon. So, huwag natin pa-komplikaduhin guys. Ito ay parang personal library mo lang ng mga PDF namin. So, dito makikita mo lahat ng PDF na meron ka. So, currently, ang mga PDF na meron ako is yung BSIT Reviewer, possible topics na pwedeng pag-aralan sa IT. And after that, guys, meron din tayong AI Claude Notes. Okay, yan, yung mga gusto matuto ng Claude. So, open ko lang to mga tol para makita ninyo yung laman. So, para lang yung shelves, no? Kaya nga tawag ko library. Tapos, sa loob niya, nandun yung mga PDF books natin. And then, makita ninyo, ito yung PDF. Yan, sa gilid niyan, pwede ninyo makita yung mga pages. Zoom out lang natin ng konti. So, ito na siya mga tol. Yung kulay niya is color violet. Ako lang din talaga yung pumili niya. Sobrang dami kasi nito guys. Kung mapapansin ninyo yung scroll bar natin. Sobrang daming topic dito. And rich naman yung functionality niya kahit papano. So may bookmarking tayo rito. Meron tayong ayan yung mga iba't ibang tools sa pagbasa ng PDF. So balik na tayo doon. Exit reader tayo. Ayan then balik tayo sa library. And open natin yung iba pa nating mga PDF notes. So meron ako ditong Python. So open ko lang yung Python for beginners. And then hintayin lang natin mag-load. Ayan mga tol. Ito naman yung sa Python. And then pwede mo ring i-view lahat ng pages dito sa may left side. Makita ninyo. Ayan. And then ito naman yung pinaka-reader natin sa right side. Makita ninyo dito. Pwede tayo mag-zoom in, zoom out. So try nga natin magbasa. Tignan natin sa baba. At ang maganda dito kung mapapasin ninyo, ang assignment operators ay isang shorthand symbols na ginagamit para i-update ang value ng variable. So Tagalog siya mga tol, no? Tagalog yung version namin. And then actually pati yung Claude Notes, kung hindi nyo napansin, open natin yung Claude Notes. Asan na ba yun? Ito. Open ko yung Claude Notes na inopen natin kanina. Tagalog din to. So, medyo mahirap lang basahin kasi sa recording kasi parang malabo eh. Pero sa akin malinaw. Markdown, isang simpleng text format na gumagamit ng mga simbolo tulad ng, ito guys, itong mga to, Tagalog sila. Tagalog version. And then meron din akong Claude MCP. Ito guys, personal ko to ha. Ito yung mga books talaga na binabasa ko. And then guys, pag bumalik tayo sa homepage, makikita ninyo na ito naman yung ating mga listahan ng ating PDF. Okay, so dito ka mamimili kung ano yung PDF na gusto mo. So yung My Library na bagong
ginawa namin guys is parang viewer lang siya para hindi na tayo lalayo. So yan, kapag ka meron ka nagustuhang PDF, pwede mo na lang siyang basahin dito mismo sa site. Ang pinakamaganda rito guys, pwede mo yung i-install sa desktop mo or sa mobile phone mo. Now guys, hindi naman siya separate na parang application na in-install mo. It's not like that. Para lang yung add to home screen. Part pa rin yan guys ng browser mo. Okay, so pag nag-clear data ka sa browser, pati yung in-install mo, maki-clear data yun. So ayan yung maliit na update na ginawa namin. And meron pa kaming gustong gawin dyan. So hopefully magawa namin ka. So post muna kami ngayon kasi focus kami sa paggawa ng video. So yun yung iniisip ko ngayon. Ano yung mga topic na dapat namin gawin. So sa mga interested guys, punta na kayo sa website ko. Ayan, dyan lang naman yan mga tol. Okay. Ayan, syempre bago natin putulin to mga tol, malapit na tayo mag 80k. 76,000 na yung subscriber natin. 4,000 na lang, 80k na. Ano pang hinihintay nyo? 3 taon na yung channel ko. Ako nagreklamo na ako kanina. Bakit? Nagde-demand na ako kasi gusto ko mag-subscribe kayo guys. Feeling entitled ba? Nyo na akong feeling entitled. Pero mga tol, sayang naman no. Gumagawa ako ng mga tutorials. Gusto niyo matuto. Baka kasi meron mga followers ako dito sa FB na hindi nila alam na may channel ako. Kasi guys, obvious naman, di ba? Yung sa Facebook ko, nasa 167,000 yung followers. Pero sa channel ko, around 76,000 lang tayo. So yung gap is almost 100,000 yung gap, mga tol. Technically, hindi sila sabay, no? Pero sabay lang ako na nag-upload doon, na nag-content ako about tech. Halos sabay na sabay lang. So I'm really wondering na 167 followers ko sa Facebook. Bawat isa doon, of course, individual person yun. Kung meron mang dalawa, well, hindi naman siguro lahat, no? Pero karamihan, sabihin natin, isang account lang, isang tao. So, 1:1 yung ratio. Kung isang follow, isang subscribe, dapat halos pantay lang yung aking Facebook at saka yung subscriber count ko. Pero ang nangyayari guys, sobrang layo nung aking Facebook dun sa aking subscriber sa YouTube. Ibig sabihin, kulang ako sa promotion sa Facebook. Hindi ko kasi masyado siyang pinopromote way back then. And it's my error then. So ngayon guys, pinupush ko talaga siya. Lagi ko siyang sinasabi ng mga tol, meron na akong channel, subscribe kayo. Marami akong mga ino-offer doon ng mga tutorials kung saan pwedeng makadagdag sa learnings ninyo. So ilang mga tol, kung napapanood mo to, tanggalin na nga natin to. Harang sa mukha ko. Kaya mga tol, kung napapanood mo to, mag-subscribe ka na, no? Kasi kagaya niyan, malapit na yung pasukan, mag-hello world ka na naman. Huwag mo na palagpasin yung pagkakataon. And sa mga nagtatanong kung bakit ganito yung buhok ko, guys, nagpakalbo ako and unfortunately, hindi ko gusto yung itsura ko. So, nagwiwig ako ngayon. Pero parang ang angas, no? Bagay, di nalalayo dun sa original kong buhok. Ayun lang mga tol, huwag na natin pahabain yung video. So, sana tandaan nyo yung sinabi ko guys, yung website ko at saka yung channel ko sa YT. Yun lang mga tol, see you in our next video.